God bless po sa ating beloved preacher Richard Gilasio. Tayong lahat magsama-samang manalangin mga kapatid. Praise Lord. Hallelujah. Mabudakila, magpala ng Ama, Diyos na mapanin sa lahat. Mga banal, manapin ng Isus, magandang hapon sa Diyos. Sudalangin, mga pastor, Ulis Almeida, na ito kami huminang kapatawaran sa tayong mapagkukulang, pagkakamali. Saan mo kami nasumpungan, di mo kinalugdan, patawarin mo kami ang banal. Diyos, hapong ito kami nagpapasalamat sa anong bahagi imbal gawain na pinagpala mo sa papuring awitin, buhay na patutuo, pag-awitan at ibang level ng mga choir, sa pagbibigay, at lalo't higit sa iyong banal na presensya na patuloy umaaliw sa amin, sa iyong patnubay. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras nito, Diyos, na ito kami sa pag-aral ng salita. Dalangin ko sa iyo, mahal na Panginoon, tulungan mo kami maunawaan yung banal na salita. Bigyan mo kami bersikulong pag-aralan. Sa iyong paglingkod, wala po akong magawa sa ganang akin. Ikaw ang aking karunungan, ikaw ang aking kaalaman, Panginoon. Buksan puso't unawa sa tang narito, at ipaunawa sa tang manonood. Sa iyong maparing pangalan, Panginoon Jesus, ang aming samot dalangin, saway mulat ang hadlang balakid, sa iyong pag-aaral ng salita, cast out and insist. Depart from us in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, the end-time prophet of our loving God, sa lahat po ng kanyang minamahal na mga anak, at sa pag-alaala sa ginintuang aral at turo ng ating beloved assistant pastor na si Almeida, sa lahat po ng ating beloved workers, beloved preachers, sa ating controllers, instrumentalists, webcast technical staff, sa inyong mga kapatid, magandang hapon, at sa ating mga bisita, at sa lahat ng nakatutok na nanonood ng live, magandang hapon po sa inyo lahat. May namahal, alas 2:30 na tayo. Siguro baka lalampas tayo mga kapatid. Pagtiisan nyo muna minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ating pong tatalakayin itong new heaven and new earth. Amen? Dati na tayo na natatalakay ito, siguro isang taon na, mga kapatid. Lagi kong paulit-ulit na binasa mga minamahal. Talagang napakagandang chronological event. Although ang story, pagsulat sa Holy Scriptures is not chronological, hindi magkasunod-sunod, pero itong event na mangyayari for creation of new heaven and earth ay magkasunod po. Mayroon siyang timeline, mga minamahal. So, new heaven and new earth, it is called a future heaven and future earth. Amen? Pag sinabing heaven, that is the dwelling place of God and His believers, which is called the New Jerusalem, the holy city of God. Amen? Nandiyan sa Revelation yan, mga kapatid. At pag sinabi namang the present heaven, ito, it is not the place where we live forever. Hindi po tayo mananahan dito yung langit na nakita natin. That is temporal destination of believers. Amen? At ito namang hell, impyerno, temporary torment for all sinners who died. Para sa kanila yan, mga kapatid. At sabi dito, mga minamahal, our eternal home where God will come down to dwell among us. Ano bang ibig sabihin nito? Ang kasalukuyang langit ay hindi natin tahanan. Pero yung darating at bababa sa atin, ay yun po ang ating totoong tahanan. Alamin po natin, mga kapatid, mamaya. At meron siyang timeline. First thing na mangyayari ay tinatawag na caught off or rapture. Amen? Pag sinasabing caught off, hindi po yan ang pagbabalik ng malapay noon. Baka hindi po natin alam yun. Amen? Kasi sabihin nila, babalik ang Panginoon, sasalubong tayo sa alapaap. No. Ang tinatawag na second coming ay Jesus will live on earth for 1,000 years. That is called millennial reign of Christ. Amen? Yun po, mga kapatid, malalaman natin yung mamaya minamahal. So pag sinabing caught up, rapture po yan. Bago lalabas yung langit at lupa, meron siyang timeline. So dito sa Isaiah, from the book of Isaiah, chapter 65, verse 17, basahin po natin, minamahal. I-take note ninyo, mga kapatid, baka nagkamali ako sa pag-unawa.
pwede rin yung ulitin basahin. Amen? Hindi naman tayo perfecto, minamahal. Ang sabi nga ng Banal na Kasulatan, mag-aralan tayo. Amen? Ayun po mga kapatid. Basahin natin sa aklatang Isaiah chapter 65 verse 17. Amen. Dito po sa aklat ng Isaias, Kabanata 65, talatay 17. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip man. Amen. Amen. God bless you mga kapatid. Purihin ang malapit Yesu Kristo sa pagkabasa sa kanyang salita. It is under the prophecy of Prophet Isaiah, the mirror of Revelation chapter 21. Amen. Dito mga kapatid, ang sabi dito, God will create a new heaven and new earth. Meron siyang gagawing bagong langit at bagong lupa. Sabi nga, this verse is consistently warn us that this earth will not last forever. Ito'y nagbibigay babala sa ating lahat na ang kasalukuyang tinitirahan natin ngayon ay hindi maitatag magpakailan paman. Amen? Ibig sabihin, mawawala ito. Maging ang mga nananahan dito, ang mga tao ay unang mawawala. Amen? Kaya dapat nating bantayan. Sabi, ang first thing will happen before the creation of new heaven and earth. Basahin po natin from the book of 1 Thessalonica, chapter 4, verse 16 to 17, itong quote off. Amen. Dito po sa aklat ng mga unang mga taga-Thessalonica, Kabanata 16, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pagkakak ng Diyos. At ang mga nangangamatay kay Kristo ay punang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Purihin ka malapay noon. God bless you mga kapatid. Ito yung quote off. Ang sabi dito sa English mga kapatid, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught off, rapture, dadagitin tayo mga kapatid. Doon tayo sa alapaap sa salubong. Hanggang doon lang ang malapay noon. Amen? Ito yung pag-rescue sa mga mananampalataya at sa mga martir na mga Kristiyano na namatay dahil sa patotoo o dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Sila po'y dadalhin sa langit at pagdating doon mga kapatid, magkakaroon po tayo, ang number 2 na magaganap ay kasalan. Tinatawag na marriage supper of the Lamb. Pag sinabing marriage supper of the Lamb, ang mga participants dito ay yung na-rapture. Yung na-rapture na patay at mga buhay. Amen? Yun po yun. Ang sabi dito in mahal, pag sinabing marriage supper of the Lamb, that is the united of God and His church. Pag sinabing church, that is the people of God, special chosen of God. Tayo yun. Amen? At saka yung mga namatay na mga anak ng Diyos na nadala sa langit. Pag sinabing marriage supper of the Lamb, yun po ay kasalan ng bridegroom is represent Jesus, and the bride is the church, the chosen people of God. Amen? Kasalan po yan mga minamahal. At pag sinabing, ang sabi dito, marriage supper of the Lamb is one of the greatest wedding feasts to ever occur. Amen? And in attendance from every corner of the world. Ito po ang pinakamalaking kasalang magaganap doon sa langit mga kapatid ko, na ang mga participant dito ay mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Maybe in our thought, it is a countless multitudes. Amen? Para sa ating pananaw, maaring hindi natin mabilang. Amen? Kahit ang tao, mga kapatid ko, dadami ng 1 milyon, hindi mo mabilang yan pag magkasama-sama kayo. Amen? Pero sa mata ng Diyos, kaya po niya itong bilangin. Amen? Ang sabi dito, mga kapatid, basahin natin Revelation chapter 19 verse 7 up to 9. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis,
Kabanata 19, talatay 7 hanggang 9. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Amen. God bless you, mga kapatid. Purihin ka malapay ng Isus sa pagkabasa sa inyong salita. Anong sabi dito? Dapat tayong magalak. Dahil sa English, mga kapatid, sa 7, ito po yung marriage supper of the Lamb. Pag sinabing kasalan, magbibigay ng reward ang malapay noon. Ang reward na ibibigay dito sa mga na-rapture, sa mga buhay at sa mga patay, ay incorruptible body. Bibigyan ka ng katawang eternal. Hindi na mabubulok. Amen? Sa madaling sabi, ang mga anak ay Kristo, ang mga mananampalataya ng Diyos, ay hindi na papasok sa final judgment. Hindi ka nahahatulan. Dahil automatically, bibigyan ka ng incorruptible body. Maging man yung mga kapatiran nating kinuha ng malapay noon, hindi po sila mananahan dito sa lupa, maging sa impyerno. Sila ay kinukuha ng anghel, sinusundo, dinala sa kaharian ng Diyos. Amen? Ganun po yun. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, mapatunayan natin yan mamaya na hindi na tayo harap sa hukuman. Amen? Ang final judgment is intended for those who are sinners. Sa mga makasalanan lamang pala. At kay Satanas. Dito, mga kapatid, ang sabi dito, mga kapatid, sa 7, sa 8, at sa kanya ay pinagkalooban ng damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Amen? Bibihisan ka ng Diyos. So paano mo masasabi na haharap ka pa sa hukuman? Sa pagbabalik ng Panginoon, second coming, na talagang tatahan siya sa lupa for 1,000 years, that is called the millennial reign of Christ, ay isa ka sa mga sundalo ni Kristo. Baba ka dito sa lupa. Amen? Ang sabi dito, mga kapatid, at sinabi sa 8, at sa kanya ipinagkaloob, sa 9, sinabi niya sa akin, isulat mo, mapalad ang mga inanyahan sa paghapon sa kasalan ng kordero. Sino po yun? Tayo yun, inanyayahan. Kaya wag nating isi-isihin yung paglilingkod. Kung susundan mong bersikulo na at isulat mo, basahin mo muli, saka mo ma-realize na napakahalaga pala ang maglingkod sa Diyos. Amen? Libre yan, mga kapatid. Ang sabi dito, greatest wedding feast ever occur. Isang napakadakilang pagdiriwang ng kasalan na mangyayari sa langit. Habang dito sa lupa ang mga minamahal, nagkakaroon ng malaking kapighatian. Pagdating ng rapture, nandoon na yung mga nirewardan sa langit, yung mga Kristiyano. Sa lupa, grabe po ang tataka ng 666. Grabe po yung torment na maramdaman ng mga naiwan sa rapture, mga minamahal. Dahil pag rapture, wala na ang totoong iglesia ng Diyos, wala nang Espiritu ng Diyos na kokontrol sa lupa. Ang mga tao ay mababangis. Amen? Dito na nila tuluyang ma-implement ang kanilang layunin, ang mark of the beast. Habang ngayon, narito pa yung tunay na gawain ng Panginoon, nahadlangan pa sila. Hindi pa sila makapenetrate. Pero pagdating ng terribling persecution, ang Panginoon ay bababa sa alapaap at kukunin tayo ng malapay noon. Amen? Dahil hindi matiis ng Diyos na masaktan ka, maghirap ka. Amen? Babagsak yung ekonomiya, magugutom ka. Amen? Yun po ang resulta, mga kapatid. So, i-rescue tayo ng Panginoon. That is the quote of. Yung marriage supper of the Lamb is reward po yan sa mga banal, mga kapatid. Pagkatapos ng marriage supper of the Lamb, dito na bababa ang malapay noon. Mga kapatid, sabi ng iba, magkakaroon ng Third World War. Pero kung basahin mo ang banal na kasulatan, malabong mangyari yon. Amen? Bakit malabo? Sabi ng Mateo 24:7, nations rise against nation. Singular po yun. Kingdom against kingdom. Singular pa rin yun. May mga maglalaban, bansa lang laban sa bansa.
like Gaza and Israel, Ukraine and Russia. Pero never po yan mag-world war. Nations against nations. Mga bansa, laban sa mga bansa. Hindi po yan mangyayari sa ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil there are a lot of nation who holds a nuclear weapons. Kung pakawalan nila yung mga nuclear weapons sila, walang matira sa tao. Amen? Patay lahat ng tao. Mga super nations. Ngayon, kung mamatay ang lahat ng tao, matutupad ba yung mark of the beast? Hindi. Amen? Hindi. Yun ang nakasulat sa Biblia. So yun ang ating paniniwalaan. Kasi may mga nuclear weapons. Poisonous yun, mga kapatid. Isang tiyak na bagay, mauubos tayong lahat sa lupa. Amen? Kaya mga kapatid, basahin natin ang pagbaba ng malapay noong para Book of Revelation, chapter 19, verse 11 up to 16. Sundan ninyo mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin yan sa 19. Amen. Ito po sa aklat ng Revelation, Apokalipsis, Kabanata 19, talata 19 hanggang 21. Praise the Lord. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagatip. Excuse me kapatid. Revelation 19, verse 19. Chapter 19, verse 11 up to 16. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 19, talatay 11 hanggang 16. Praise the Lord. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema at siya ay may isang pangalang nakasulat na sinuman ay di nakaaalam kundi siya rin. At siya ay nararamtan ang damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya ng mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangangaramtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito ay sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 16. At siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Purihin ka malapay noon. God bless you mga kapatid. Ito yung pagbaba ng malapay noon. Ang sabi dito mga kapatid, sa 13, at siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Sa John chapter 1 verse 1, ang berbo ay ang Diyos. Amen? At sa John 1:12, yan pong berbo ng katawang tao, o 1:14 ba yun, ay ang pangalan ay siya po ang ating mahal na Hesus Kristo. At dito mga kapatid, ang sabi dito mga minamahal sa 14, ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa Kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nararamtan ng mahalagang lino, maputi at dalisay. Napansin niyo yung versikulo binasa natin kanina? Yung participant sa kasalan, marriage supper of the Lamb, binihisan niya ng linong na nararamtan ng malinong puti, dalisay. Tayo yun. So behind of Jesus is the armed forces of God. Tayo. Kasali tayong bababa sa lupa. Amen? Yun po yun. So hindi tayo harap sa atol, mga kapatid. Pagbabaan ng Panginoon, isa ka sa mga sundalo ni Kristo, nababa ka sa mga taong makasalanan na nasa lupa. Amen? At ito mismo ay bababa ang Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, kung saan siya umangat nung siya'y nabuhay sa pagkapako sa krus, doon din siya bababa. Siguro sa Israel yun, mga minamahal. Amen? Dahil ang Israel, nandoon pa rin yung city, holy city, yung Jerusalem. Ang bagong langit, ang pangalan ay Jerusalem. Amen? Kaya mga kapatid, ang sabi dito mga kapatid sa 15, at ang kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak. Kung matandaan natin yung first coming of Jesus, sabi dito mga kapatid ko, his first coming, he was a suffering servant. Amen? Sabi dito, because he arrived in a humble manner. Ang kanyang pagparito nung siya'y tumubos sa atin, punong-puno siya ng pagpakumbaba.
Itinakwil ng ipinanganak sa sabsaban. Pero sa kanyang pangalawang pagkakataon, sa kanyang pagbabalik, He is a conquering king. Amen? Papatay siya ng mga masasama. Opposite. Siya isang may dala ng punong-puno ng galit sa mga ayaw maglingkod sa kanya. Amen? Kaya, dala niya yung mga sundalo niya, mga minamahal. Kaya ang sabi dito, nakasunod sa likuran niya, mga kapatid. At walang makababasa sa kanyang pangalan, kundi siya lang. Pero pagdating sa ending ng ating topic, ibibigay niya sa ating mga nurin ang kanyang, ang kanyang pangalan. Amen? Kaya ang sabi dito, Mateo 24:30, sa puting verse natin, basahin natin mga inuhal. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talatay 30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Amen. Purihin ang malapay noon. Tingnan ninyo. Pagbaba niya, makikita siya ng lahat ng mga mata. Makikita siya ng mga tao. Ang lahat na makasalanan man, mga kapatid, ay talagang makasalanan, pati yung naiwan sa rapture. Makikita nila, sabi lahat ng angkan. Makikita nila ang anak ng tao. Oo, anak ng tao. Pero ang sabi sa last verse, sa huling talata, siya ay, sabi dito mga kapatid ko, at makita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapap ng langit namin mga may makapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ang sinasabi nila tao ay Diyos pala. Makapangyarihan sa lahat. Amen? Makikita ng lahat ng tao. Kung hindi mo makita, ay bulag ka. Amen? Dahil sinabi ng Banal na Kasulatan, may supporting verse yan. Basahin nyo na lang, Revelation chapter 1 verse 7. Tiktutin nyo, basahin nyo yan. Lahat ng mga mata makikita siya. Pero dito sa Mateo, ang salamin ng Revelation 1 and 7 ay may tinatawag na glorious appearing of Jesus. He is the conquering king. Pupuksa siya, makapangyarihan, papatay niya yung mga makasalanan. Amen? Kaya, ang pangatlo mga kapatid, itong tinatawag na war. Ito po yung first war of Armageddon. Basahin natin, Revelation chapter 19 pa rin, verse 19 up to 21. Tuloy nyo lang ang basa, minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 19, talatay 19 hanggang 21. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsisitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. 21. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyang nakasakay sa kabayo at ang lahat ng mga ibon ay nangamubusog ng mga laman nila. Amen. Amen. Purihin ka malapay ng Jesus sa pagkabasa sa salita. God bless you mga kapatid. O anong sabi? At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangangagkatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Di ba magkarugtong sila? Ang Panginoong Isus yan at ang mga sundalo ng ating malapay noon. Sila ay makikipagbaka. Ito po yung itong hayop mga kapatid ko, ito po yung pinagkatiwalaan ng dragon na binigyan niya ng kapangyarihan. Tao po ito, pero malahayop lang ang ugali. Amen? Hindi po ito literal na hayop. Isa po itong dambuhala, mga inuman, na leader ng isang reliyon. Itong Antichrist, mga kapatid. Bibigyan siya ng kapangyarihan ng dragon at sila itatalunin ng Panginoon, mga minamahal. At itatapon sila saan? Sa dagat-dagatang apoy. Iba po yung hell, impyerno at dagat-dagatang apoy. Ang hell, mga kapatid, ang naghari-harian din doon ngayon si Satanas. Kaya nga sabi ng nag-vision na nagpulong sila doon kung paano nila puksain yung mga anak ng Diyos. Gumagawa sila ng mga sasakyan para mapahamak yung tao, madisgrasya. Mga motor, mga kotse, mga kapatid. Ibig sabihin, nasa ilalim lang sila ng lupa, yung impyerno. At
sila nagsitakbuhan sa labas. Kung sino yung mamamatay, mga minamahal ko, dadalhin nila ang kaluluwa doon sa impyerno. I-torture nila, mga kapatid. Amen? Kaya may lupa doon. Kasi pag walang lupa, pati sila masunog. Kasi makasalanan sila eh. Pero ang sabi dito, nung matalo ang hayop, mga kapatid, siya po at ang propeta niyang bulaan, siya po hinuli ng ating Panginoon at inihagis sa dagat-dagatang apoy. Ang iba'y pinatay at ang kanilang katawan ay kinain ng ibon, mga kapatid. Ito na yung first war of Armageddon between the forces of God and the forces of Satan. Tayo yun na nakipagbaka kung luluobin na mapapalarin tayo, madala tayo sa rapture, amen? Papalarin ka, yung mga patay, mga binamahal. Di ba nakakagalak? Di ba nakakalungkot? Napakagandang isipin, mga kapatid. Di tayo karapat-dapat, pero lagi natin inaalala, sinasariwa ang kabutihan ng Diyos. Sa tuwing tayo nagkakatipon, nalulugod ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang pang-apat, millennial reign of Christ. Pagkatapos ng first war of Armageddon, ang Panginoon pala ay titira sa lupa ng 1,000 taon. Ang layunin, bibigyan niya ng pagkakataon yung mga makasalanan magsisi. Hindi pa niya tuluyang husgahan, mga kapatid. Grabe yung pag-ibig ng Diyos, mga inamahal. Basahin natin, the book of Revelation, chapter 20, verse 1 up to 6. Sundan ninyo, mga kapatid. Amen. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, talatay 1 hanggang 6. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya upang wag nang daya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kakunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Purihin ka, Panginoon. God bless you, mga kapatid. Malinaw, mga kapatid. Nung makipagbaka ang dragon sa first war, unang gera, natalo siya. Hinuli siya ng anghel at pinadlakan siya sa kailalim-laliman. Hindi sa sa hela, hindi po sa dagat-dagatang apoy, sa kalalim-laliman, sabi doon. Kinadinahan siya ng 1,000 taon. At yung sabi dito ni Apostol Beloved John, may nakita siya ng mga tao na pinugutan ng ulo na hindi tumanggap sa marka ng Diablo. Sila po yung naiwan sa rapture. Amen? Sila yung naiwan sa rapture. Yung mga hindi, at sila, mga kapatid ko, ay nabuhay, sabi ng Panginoon. Yung mga hindi tumanggap ng tatak na naiwan ng mga Kristiyano na nagpapugot ng ulo, nabuhay sila. At naging saserdote ni Kristo, katulad nung nirewardan sa rapture. Magsama-sama tayo dito sa lupa for 1,000 years. Amen? Di ba malinaw yun? Ulitin yung basahin yan kung diskumpiyado kayo, mga kapatid, kung nagkamali ako, mga inamahal. Ang sabi doon, may na nga hindi nabubuhay din. Sino yung tinutukoy doon? Yung mga makasalanan. Hindi sila mabubuhay dahil doon sila haharap sa final judgment seat of Christ. Amen? Yung mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo na hindi tumanggap, bagamat naiwan sa rapture, mabubuhay sila, mga kapatid. At bibigyan din sila ng damit na dalisay ng ating mga Panginoon. Ang sabi dito, mga kapatid, sabi dito sa 4 yata ito, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito.
sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man o hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. That is a millennial reign of Christ on earth. Dito yan sa lupa, titira ang Diyos dito mga kapatid. Napakahirap mga minamahal. Hindi basta-basta na sabihin natin na pupunta tayo ng langit. Pupunta pala ang Panginoon dito una. Pero yung mga mananampalataya, bibigyan niya una ng reward. Yung mga naiwan sa rapture, bubuhay niya rin sa lupa. At bibigyan ng incorruptible body at magiging saserdote, magiging kawal ng Diyos. Amen? Tingnan ninyo mga minamahal, napakapalad pala natin. Kahit maiwan ka sa rapture, hindi ka magpatatak, magiging saserdote ka pa, magmamana ka pa rin ng buhay na walang hanggan. Amen? Dahil ang ating tirahan ay hindi doon. Dito rin papalitan ito ng Diyos ng bagong lupa at bagong langit. Pero banal na yon. Ito kasi yung present earth and heaven ay pabulok na dahil sa kasalanan. Nadungisan ng maayos mga kapatid, ng lubha mga minamahal. Kaya ang sabi dito mga kapatid, nahuli si Satanas at kinadinahan sa kalalim-laliman ng 1,000 taon. Kung isipin mo ang 1,000 taon, napakatagal na panahon. Pero kung ikaw ay isang incorruptible body na, eternal body na yung katawan mo, hindi mo na maiisip yun. Dahil ang taon natin dito sa lupa ay hindi aabot ng 100 taon. Amen? Hindi po, mga kapatid. Pero ang sabi ng Malapanginoon, 1,000 taon ako natitira sa lupa. Tingnan ninyo mga kapatid, gaano katagal ang pagpapahinuhod ng Diyos sa mga taong makasalanan. Para lang yun sila manumbalik dahil wala nang dadaya sa kanila. Ang sabi doon, tatalian si Satanas sa kalalim-laliman upang hindi na siya makapandaya pa ng karamihan. Ibig sabihin, nagbukas palad uli ang Diyos para sa mga nais manumbalik sa ating mahal na Panginoon. Pero anong sabi mga kapatid? Sa millennial reign of Christ, basahin natin Revelation chapter 20, sa Armageddon. Number 5 na tayo ba? Number 5 na? Armageddon. Ito yung panglima ng timeline mga kapatid. Armageddon, the final and conclusive battle between the forces of God and Satan. At mabasa natin yan from the book of Revelation chapter 20 verse 7 up to 9. Continue nyo lang yung Revelation kanina mga mahal, sa 7 at 9. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, talatay 7 hanggang 9. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang niya ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsisipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Amen. Napansin niyo yung bayang iniibig na inatake ng mga ni Satanas at sa kanyang mga kasamahan na kasindami ng buhangin? Holy City, baka ito yung Israel mga kapatid. Kasi nandoon yung Jerusalem. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ko tuluyang itinakoy lang Israel. Binigyan ko lang sila ng espiritong pagkatulog. Hindi ko kailanman sila iiwan. Baka sa last days, ang Ebanghelyo ay babalik din sa kanila, mga kapatid. Kaya ang sabi dito sa 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang mandaya. Kakalagan din siya ng Malapanginoon, Satanas. Pero 1,000 years pa po. Aalisin yung kadena niya at bago kayo tuloy, pansinin ko lang. Kinadena siya ng 1,000 taon. Unawain natin mga kapatid. At kakalagan ulit sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, pati si Satanas ay binigyan ng Panginoon na magsisi. Amen? Binigyan siya ng Diyos na magsisi. Pero anong sabi sa banal na kasulatan? Siya ay muling dumaya
sa 4 na sulok ng bansa. Dumaya na naman siya, mga minamahal. At hindi basta-bastang bilang na karamihan na sumusunod sa kanya. Sabi dito, kasindami ng buhangin sa baybayin ng dagat. Talagang totoong napakarami, mga kapatid. At ang sabi dito, lulusobin nila ang bayang banal, ang Jerusalem, kung hindi ako nagkamali, dahil wala namang pangalan binabanggit. Ang bayang iniibig. Sino bang bayang iniibig? Maaring hindi literal na Israel. Maaring tayo yun ng mga anak ng Diyos na kasama ng Diyos sa kanyang grupo, sa kanyang hukbo. Amen? Maaring hukbo ng Diyos na banal na iniibig ng Diyos. Kanilang aatakihin, susugurin, mga kapatid, dahil gusto nilang patayin ang malapahino. Napakarami nila, mga minamahal. Pero anong sabi dito, mga kapatid ko, sa 9? At nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Pinaulanan lang ng Diyos ng apoy. Patay silang lahat, mga kapatid. Dito napapasok yung the judgment seat of Christ. Yung pang-anim na timeline, mga kapatid. Ang sabi dito, basahin natin para mahabol natin, mga mahal. Number 6 na tayo. Itong tinatawag na judgment seat of Christ. Revelation 20 verse 10 up to 15. Tuloy pa rin ang basa, mga mahal. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, talatay 10 hanggang 15. At ang dyablo na dumay sa kanila ay ibinuli sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinuli sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nangasumpong nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. Purin ka malapay noon. Sabi sa Jess, ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre na nakinaroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. Yung chapter 19, verse 19 up to 21, yung bulaang propeta at hayop na unang natalo sa gera. Nagkita sila doon sa dagat-dagatang apoy ni Satanas. Amen? Dahil natalo na si Satanas, tinapon siya doon, mga kapatid. At sabi sa 11, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon ng kanyang harapan, nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas. Dito na mawawala ang lupa at langit. Parang magic lang, no? Saan tayo nakalagay? Siguro palutang-lutang lang tayo sa ere, kasama ang mga Panginoon. Amen? Siyempre, makapangyarihan yung kasama ng mga anak ng Diyos. Doon siya uupo, judgment seat of Christ sa kalawakan. Amen? Sabi dito, mga kapatid, sa 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangkatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ito na yung hindi nabuhay, yung mga makasalanan. Sila yung hatulan, hindi tayo. Amen? Nanood lang tayo sa kanila, mga kapatid. Kung luluobin na pala rin tayo na makasama sa ating malapay, makapiling ang malapay noon. Amen? Ang sabi sa 13, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan, ng Hades, ang mga patay na sa kanila, at sila hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Bakit dagat?
Maraming nalulunod sa dagat. Amen? Mga barko, mga nalulunod, kahit mga bata, mga kapatid. Ibibigay ng dagat yung patay niya sa Panginoon upang hatulan ng malapay noon. Ibig sabihin, mga minamahal, ang tao pala na namamatay sa sakuna ay hindi ginabayan ng Diyos. Pansinin natin yan. Amen? Pag namatay sa disgrasya ang tao, wala ka sa kalinga ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang kaligtasan. Dahil ibinigay ng dagat ang kanyang patay. Biruin mo yan. At ibinigay ng Hades, yung kamatayan, ang kanyang patay. Yun yung nasa lupa na dinala nila doon sa impyerno, sa hell. Ibibigay din niya sa Panginoon. Yun yung mga kinuha ng Panginoon, ng Diablo sa lupa. Maaring mga taong mga hold-upper, mga namatay ng makasalanan, yun ang ibinigay ng Hades. Kaya ang sabi dito, mga minamahal, sa 15, sa 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasusumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Yung mga taong patay na hindi binuhay ng Panginoon sa 1,000 years at sa rapture, kasi ang unang nabuhay, yung mga patay sa rapture, second yung napugutan ng ulo. Automatic yun, wala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. Siyempre, chinecheck pa rin ng Panginoon. Kasi final judgment judgment seat of Christ ang tawag dyan. Amen? Ang sabi ng Roma, 8:1-2, isingit natin, basahin natin, Roma 8:1-2, hindi nahahatulan yung mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatay 8, Talatay 1. Amen. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Amen. Tuloy sa 2. Tuloy sa 2. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Amen. Ba, malinaw? Nakalaya ka na sa kasalanan. So wala ka na sa kamatayan. Hindi ka nahatulan ng ating Panginoon. Bibihisan ka ng Diyos, magiging sundalo ka ni Kristo, kasama mo ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos, may naman. Bihisan tayo ng Diyos, buhay na walagan. Hindi ka mabubulok, mga kapatid. Di ba malinaw? Nakagagalak? Pagbasahin mo ito, bulay-bulayin mo, tutulo ang luha mo sa kagalakan. Dahil sa tuwa pangako ng Diyos. Hindi mo maisip na isa ka sa nabiyaya ng Diyos. Kahit ako, mga kapatid, napakasarap pala mag-ikot sa Diyos. Gustuin ko magtumangki. Gustuin ko mayaman ako sa malaking publikasyon binigay sa akin. Pero masarap pala ang pangako ng Diyos. Wala tayong maiuganti sa Diyos kundi ipaggamit ang buhay habang napakinabangan ng Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Buo-buo para sa pagbalik ng Diyos. Isa ka sa mabisan. Mabisan ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, gustuin man namin tumanggi sa pagpapagamit. Hindi namin magawa-gawa. Dahil kung basahin mo, lagi kang nagbabasa. Bubusugin ka ng pasensya ng Diyos. Aliwin ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Diyos. Bibigyan ka ng tabang. Ikaman ka ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi ikaw ang naglakay sa sarili mo dito. Ang Diyos upang dalhin ka sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong sayangin. Huwag nating sayangin. Huwag nating baliwalain. Yung tinutukoy na dagat na mawawala, nagbibigay ng patay yung kamatayan at Hades, hindi na masusumpungan sa bagong langit. Basahin natin pagkatapos ng timeline sa judgment seat of Christ, dito lalabas ang creation of new heaven and earth. From the book of Revelation, chapter 21, verse 1 up to 2, talo natin sa 4, mga kapatid. Amen.
Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, talatay 1 hanggang 2, talon sa 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nakagayakang talaga sa kanyang asawa. Talon sa 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Sundan natin sa Revelation chapter 22, verse 3, talon sa hanggang 5. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 22, talatay 3 hanggang 5. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luglukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang muka, at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. Amen. Purihin ka malapay noon. Palapakan natin ang malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ka, O Diyos, sa pagkabasa sa simbahan salita. God bless you, mga kapatid. Anong sabi sa Revelation 21 verse 1 hanggang 2, talo natin sa 4. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak talaga sa kanyang asawa. Sa 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi magkakaroon ng kamatayan, ni magkakaroon ng kadilamhati, pananambitan man, hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Dito sa Revelation 21 verse 1 up to 2, talon sa 4, may 4 na bagay na nawala. Ano ito? Isa doon dagat. Pangalawa, kamatayan. Dalamhati, pananambitan, at kahirapan. Wala na. Hindi mo na maramdamang maghirap. Hindi ka na bibili ng anumang bagay na hindi mo kaya sapagkat susuplayan ka ng Panginoon. Wala nang up and down ng ekonomiya dahil ang Diyos ang supplier doon. Ang bayang banal ay syudad para ding nanirahan tayo sa lupa. Holy city of God. Pero ang lahat ng nakatira doon ay mga special chosen of God, mga banal na. Bakit? Bakit ito nawala? Dahil ang diablo ay hindi na makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Dahil nandoon na sila sa dagat-dagat ng apoy sa impyerno. Lahat ay banal. Lahat ng mga tao na titira na wala ang present heaven and earth, papasok yung bagong langit at bagong lupa na dalisay, banal, mga kapatid. Nahahanda sa kasalan. Ibig sabihin, ate itong titirhan, mga kapatid. Kasama ang Diyos, mga minamahal. Wala nang paghihirap. Sabi sa Revelation 22:3 hanggang 5, at ipinakita niya sa 3 pala ito mga 3, sabi dito mga minamahal, at hindi na makakaroon pa ng sumpa, maging ang curse, sumpa, mawawala, mga kapatid. At ang sabi dito, mga binamahal, sabi dito, mga kapatid, at ang luklukan ng Diyos at ang Kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Mukhaang makikita mo ang Diyos. Amen? Dito na makikita ang Panginoon. At ang kanyang pangalan ay ibibigay sa ating mga noo, mga kapatid. Yung sinabi ko kanina. Amen? Kaya totoo ang ating paglilingkod, mga minamahal. Kaya hindi basta-basta sabihin natin pagbabalik ng Diyos. Yung rapture, hindi yan. Pagdagit yan. Yung pagbabalik, bababa talaga personally ang Panginoon. 1,000 years, millennial reign of Christ. Titira siya sa lupa kasama ng mga banal upang makipaggera. Actually, hindi siya ang una nakipagdigma. Nagbigay siya ng pasensya sa kanila, pag-asa. Sila lang yung lumusob at pinaulanan sila ng malapay noon.
Anong sabi sa 5? At hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakailan-kailan paman. Amen? Walang hanggan na pananahan doon. Amen? At anong sabi dito? Hindi ka na magbayad ng kuryente sa Samselco. Amen? Hindi mo na kailangan magbayad sa Samselco. Kung hindi ka makabayad ng 2 bill, puputulan ka mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, wala na. Sapagkat walang gabi, nagliliwanag ang ating mahal na Panginoon. Siya yung ating ilaw mga kapatid. Napakasarap. Kung pansinin mo, mabivisualize mo, makikita mo yung unseen thing na pangako ng Panginoon. Mga bagay na hindi nakikita na pangako ng Diyos na magpapalakas sa mga tunay na nagsusumikap. Pero sa mga hindi mo talaga ito ma-feel. Amen? Kaya, ang sabi dito sa 7, huling talata, basahin natin. Maganda na rin ang ating manunod pang awit. Revelation chapter 21 verse 7. Amen. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 21, talatay 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Praise Amen. Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Kailangan nating magtagumpay. Lahat ng ating binasa, totoo. Bagamat mahaba, hindi ko pwedeng putulin dahil timeline po yan, mga kapatid. Pagtiisan nyo na lang ako. Kailangan mong magtagumpay dahil yun ang mamanahin mo. Magiging Diyos mo ang Diyos at magiging anak ka ng Diyos. Hindi ka na maghirap. Hindi ka na iiyak sa kahirapan. Kung wala kang lupa, wala kang bahay dito, doon libre ka sa mahal na Panginoon. Lahat. Kaya huwag kang susuko. Dahil kung naghihirap ka dito, baka kung ihiwalay ka sa Diyos dahil sa kahirapan, mas lalo kang maghihirap. Amen? Pero habang ikay nasusugatan, habang ikay nahihirapan, kahit wala kang maisaing, itulog mo na lang at manalangin. Manalangin at itulog mo na lang. Bubusugin ka ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ang isang mananampalataya kailangang matiisin sa lahat ng bagay. Hindi maging sakim. Upang mapaglabanan mo ang pangako ng Diyos na ibibigay sa atin. Kung tututukan mo ang mga bagay na nakapapahamak sa atin, baka magsisi ka, kapatid. Kaya habang ating awitan ng Panginoon, alam natin na kasama natin ang Diyos. Hindi tayo iwan ng Panginoon. Kasama natin Panginoon. Buhay ang Diyos, buhay naman. Para lakasin ka ng Diyos. Isasama ka niya. Sa kanya pa ako. Buhay na walang ka. Langit ang inilaan ng ating Panginoon. Di nasisira, narating kailan pa man.
Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Di araw ay lumistas na. Tanging Diyos na liwanag. Hindi nasasabing Lord ang pinangangalan. Purihin ka, Diyos. Sa ngayon ito, tubig ay parang kristal. Pasyon at tahanan, ulo ng binigay ng sino ka nga. Mga kapatid, patunay lamang na iniibig tayo ng ating mahal na Panginoon. Napakahirap unawain ang mga pangako ng Diyos kung wala ka sa katotohanan. Kaya natin ito nalalaman at napag-aralan dahil sa propeta ng Diyos na binigyan ng espesyal na karunungan ng Panginoon. Sino ba tayo? Walang kaalam-alam natin. Ngayon binigyan tayo ng pagkakataon mapag-usapan ang pangako ng Diyos, ang kamatayan ng Diyos. Magkakunti man tayo karapat-dapat, nilingap tayo ng Panginoon. Kaya mga minamahal, huwag kang manghina. Tutukan natin ang ating kaligtasan na libre na bigay ng Panginoon. Tayong lahat ay magsama-samang manalangin, mga kapatid, sa ating pangailangan. Praise Lord. Upo dakilang Ama, Diyos na makapanin sa lahat.
Amang banal, malapit ng Jesus. Hallelujah. Lord, tawarin mo kami. Dalangin nila, Pastor. Saan mo kayo subukan? Patawad na ba? Mahawag ka sa amin. Patuloy mo kami mahawakan. Patuloy mo kami agawin sa mga kahinaan. Patuloy mo kami lingapin. Huwag mong ilayo sa iyong paningin. Ang bawat mga anak mo, maging mahal sa mga backslider, ibalik mo sila, Panginoon. Palakasin mo kami. Supply ng pangailangan ng bawat isa. At sidlap mo sa amin, ingatan mo, ligtas mo. Pakal mo karamdaman ito sin problema. Ito ang aming samot dalangin. So ang dalangin ng Pastor Willis Almeida. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, ating pang itaas ang ating kanang kamay, ating ipatong sa ating mga ulo ang kaliwas ng mga karamdaman, sa ating mga live webcast viewers, ang ating kanang kamay sa ating mga television receivers natin, gadget receivers, ang kaliwas sa ating karamdaman. Ating mong isipin na ang propeta ng Diyos ang naglihan sa atin, ang ating mahal na Pastor Willis Almeida. Upo dakilang Ama, Diyos na mapin sa lahat, malapit ng Jesus. O Diyos, ang dalangin ng iyong propeta, aming mahal na Pastor Willis Almeida, sa iyong mga parehong pangalan, malapit ng Jesus. Aming sinasaway, lahat ng karamdaman, leukemia, cancer, diabetes, tuberculosis, high blood, yung COVID-19. Cast out yung mga paralyzed. Cast out yung high blood. Cast out in Jesus' name. Be healed right now by the speaker in Jesus' name. Pangilap manalami, cast out. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayong lahat ay magpasalamat, may namahal. Tumaluntay 3 beses. Sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. I love you, there's Jesus. Sa ating mga bisita, mapalad po kayo dahil narito kayo sa totoong gawain ng malapay noon. At mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan, pananampalataya, pagsisisi, bautismo sa tubig, sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo, at bautismo sa banal na Espiritu Santo. May namahal, sabi ng Korinto, kung kailan ninyo narinig ang salita ng Diyos, yan po ang araw ng inyong kaligtasan. Amen? Ang bukas ay hindi pangako ng Diyos. Sabi niya, today is the day of my salvation, of your salvation, and tomorrow it's not the promise of the Lord. So huwag kayong uuwi na hindi kayo magpabautismo, may namahal. Dahil sayang yung kaligtasan na nasumpungan ninyo mga kapatid. Kaya kailangan mong manampalataya. Sa 4 na reglamentong yan, manampalataya ka na ang namatay sa krus ng Kalbaryo ang Panginoong Jesucristo para sa iyo, para sa ating lahat. At nagbibigay ng kalayaan upang hanapin ang totoong gawain ng Panginoon. Ang pangalawa, itong pagsisisi. Kailangan mong magsisi dahil ikaw at ang Panginoon ang nakakaalam sa iyong sarili kung ano yung mga kasalanan mo, kapatid. At ang habang ikay mananalangin, magsisi ka. At pang-tatlong, bautismo sa tubig sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ilulubog ka dahil marumi tayo sa kasalanan. Para matanggap mo ang bautismo, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ng Galatians 3:26-27, kapag bautismuhan ka sa banal na pangalan ng Panginoong Jesucristo, ibinihis mo si Kristo. So, protektado ka lahat. Ang protection mo, ang mahal na Panginoon, at siya mag-supply sa pangailangan mo. Ang gagawin mo, patuloy kang dumalo pagkatapos ng bautismo. Dalo ka ng dalo dahil magtaka ka, bakit ka umiiyak? Yun pala, binautismuhan ka na ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu Santo. Amen? Makukuha mo yan sa iyong pagpatuloy na paglilingkod. Kaya yun po ang banal na Espiritu Santo. Kaya ka lumuluha dahil kinakatok ng Panginoon ang puso mo at binuksan mo rin pinagbigyan mo ang malapay noon. Kaya ka napaiyak sa kagalakan. Niyakap ka ng malapay noon. Amen? Kaya sumunod kayo sa isang maiksing panalangin pagtanggap. Taas natin ang ating kamay bilang pagsuko sa mahal na Panginoon. 2 kamay, taas natin. 2 kamay. Ganyan. Yung tanda ng pagsuko. Isipin natin na parang takot na takot ka ba? Yung hinold up ka. Tapos taas ka kaagad ng kamay. Amen? Yun mga kapatid. Sumunod kayo sa isang maiksing panalangin. Sabihin nyo, Amang Banal, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Panginoon, patawarin mo ako
sa lahat ng aking mga kasalanan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Panginoon, iligtas mo nawa ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyon sa iyong kaharian sa kalangitan. Pagalingin mo ang aking karamdaman, lutasin mo ang aking problema. Palayain mo ako sa aking mga bisyo. Ito ang aking samot dalangin sa iyong banal at makapangyarihang pangalan na si Jesus na aking tinanggap. Amen. Mga kapatid, ipanalangin natin ang tumanggap sa Panginoon. Opo dakilang Ama, Diyos na makaparin sa lahat, malapiling Jesus, maraming salamat sa iyo, Diyos. Sa dalangin ni minamahal Pastor Luis Almeida, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, na sila'y dinala mo sa lugar na ito at muli namang libo-libong anghel ang matuwa sa iyong kaharian sa kalangitan dahil sa kaluluwang ito. Panginoon, bigyan mo silang pagkakataon makapaglingkod sa iyo, iligtas mo sila, sampura ka man sa buhay, ano man kalang suliranin, problema, karamdaman, pagalingin mo, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa iyong banal at makaparihang pangalan sa Jesus. Amen at amen. Pili na po kayo makabalik sa inyong upuan, mga kapatid. At tuloy-tuloy tayo sa ating mga announcement, mahal. Dito po tayo natapos, mahal, ang lahat ng kapurihan, pasalamat, kadakilaan, kalulhatian, pagparangal, pagsamba ay tanging sa ating mahal na Jesucristo po lamang. Aking ibigay mong pagkataon sa ating beloved preacher Richard Gilasio para po sa ating announcement. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po ating pinakamawan sa mga minamahal. Praise the Lord po. At minamahal, bago po tayo patuloy sa ating po mga announcement, tayo po muna minamahal ay kukuha ng ating po special love offering. Ating bigyan po pagkataon ng ating beloved brother Darwin Julian. Salud tayo po sama-sama manalangin. O padakilang Diyos, makaparing pangalisus. Suna pa rin po dalangin ginagalang para Pastor Israel. Namalapay ng magandang hapon po sa iyo, God. Narito ko bagi pagbigay special po rin malapay noon. Ikaw magpala aming mga kapatid na walang sawa, sumusuporta sa mga nagawa niyo, binigbigay ng special love o rin malapay. Ikaw magpala malapay noon, bawat isang malapay noon, narito ipakalob nilang special love o rin malapay noon. Pagpalaim din lahat mga kapatid na patuloy po sumusuporta sa mga gawain. Ikaw din magpala lahat mga kapatid na walang ibigay sa dahil sa kawala po. Ikaw magbigay trabaho, anak buhay, negosyo malapan para may tulong sila banal, sa banal gawain itong oras malapay noon. Pagpalaim din kami malapay sa physical, financial, higit po sa spiritual, nagpapapala. In the mighty name of Jesus, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved brother Julian. At minamahal sa mga oras na ito, tayo na po ay dadako na po sa ating mga schedule of services, mga minamahal. Dito po sa lugar po ng Talumbangan, Zamboanga City, ang ating po nga schedule service ay 3 beses po ang ating banal na pananambahan. Every Sundays, Wednesdays, and Fridays po. Sa araw po ng Sunday, ating Sunday General Worship, katulad po ngayon minamahal, ito minamahal ay mag-umpisa po ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Subalit ngayon, tunay tayong pinagpalang lubos mga minamahal dahil sumobra po tayo ng oras mga minamahal. Amen? Kaya minamahal, ang mataas na banal na pananambahan ay siya din pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? At every Wednesday mga minamahal, ating midweek service po ay mag-umpisa po sa oras ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. At every Fridays po minamahal, ating Friday services ay mag-umpisa po sa oras ng alas 2 ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi. At minamahal, huwag niyo po kaligtaan ang ating pong banal na programa, minamahal, ang Jesus Miracle Hour, minamahal ay every night na po minamahal, gabi-gabi na po minamahal. Balik na po tayo sa schedule mga minamahal from 7 p.m. to 8 p.m. Monday to Sunday po yan mga minamahal. Kaya huwag niyo po kaligtaan minamahal na parati po suportahan mga minamahal ang ating po banal na programa. Amen? Kaya lahat parati niyo minamahal na i-share po mga minamahal. Dahil po sa mga panahon yun minamahal na ituwing kayo makishare mga minamahal, kayo di po minamahal ay parang minamahal, nag-aanyaya na po minamahal ng mga ibang kaluluwa. Amen? Kaya minamahal ang ating po Facebook page ng ating Jesus Miracle Hour ay JMZIM Zambo Western Mindanao live stream. At ang ating po YouTube channel minamahal is JMCIM Zamboanga. Praise the Lord po mga minamahal. Kaya minamahal at minamahal tayo tuloy-tuloy po minamahal. Ang ating pong church improvement minamahal. Dito po sa right side minamahal. Nakikita niyo minamahal dyan. Meron po tayo minamahal na
Father Jan minamahal. Amen. Kauumpisa na minamahal, ating po yung ipataas minamahal upang wala po tayo may disturbo minamahal ng mga ibang ating po mga neighborhood minamahal, ating po mga kapitbahay mga minamahal. Amen. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran na lalo-lalo na mga minamahal na yung pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Palisus. Amen. Wag po kayong magsawa minamahal na parati po minamahal na magbigay sa kaloob sa banal na ating pinakamamahal na Palisus. Amen. Kaya minamahal sa patuloy niyo pagbibigay mga minamahal, ang mahal na Palisus niyo patuloy po magbubuhos ng mga pagpapala. Amen. Kaya minamahal, wag po natin ihinto minamahal sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan minamahal, kung ihinto daw natin minamahal ang pagbibigay minamahal, hihinto din po ang mga pagpapala sa atin. Amen? Kaya minamahal, marapat po natin minamahal habang tayo pinagpapala natin pinakamamahal na Palisus, patuloy po tayo minamahal magbigay sa banal na gawain natin pinakamamahal na Palisus. Amen? Ating pala po natin pinakamamahal sa mga minamahal. Praise the Lord po mga minamahal. At meron tayong minamahal karagdagan minamahal. Lost and found mga minamahal. Praise the Lord. Meron po minamahal, isa pong item, tela mga minamahal na iwan po minamahal sa Bongo minamahal service last Sunday po mga minamahal. Kaya kung sino po may-ari minamahal, pakiklaim na lang po sa information area. Ang item po minamahal ay tela po mga minamahal. Amen? At minamahal, parati po minamahal na pinaalahanan tayo ng ating beloved parents in the Lord minamahal na wag po nating kaligtaan minamahal na dumalo po sa banal na gawain minamahal 3 times a week. Amen? Kaya sa lahat ng mga kapatiran natin po mga minamahal na bakante po mga minamahal, pagsikapan po natin minamahal na makadalo po sa banal na gawain natin pinakamamahal. Amen? Dahil po sa pagdadalo minamahal, yan po minamahal ay attendance. Amen? Naka-record po yan minamahal doon sa kaharian. Amen? Puri natin pinakamamahal. Kaya minamahal, yan po ang kabubuan po ng ating banal na pananambahan sa araw na ito. Amen? Kaya ang lahat ng puri pasasalamat ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Kristo. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves you more. Kaya sa oras na ito, minamahal, tayo po lahat ay pansamantalang tumayo muli upang at tayo dadako sa ating closing prayer. Bigyan natin buong pagkataon ating beloved preacher, Ricardo Arum. Praise the Lord. Tayo, pasalamat sa Panginoon sa ating pagkatapos. Mapagpalang Ama Diyos na makapatihan sa lahat. Diyos ng Amerika ng langit at lupa. Sa ano pa rin dalangin, Pastor Pingeles Valdez Estrada Almeida. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa amin sa kalakasan, pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Hallelujah. Sabing matagumpay ng pagsamba sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng bahagi na amin napakinggan mula pa sa MC hanggang sa hallelujah, sa iyong salita amin napakinggan, dala ng aming mga ngaral. Ito po ay pagkain ng aming kaluluwa. Maraming salamat, pinakamamahal pa rin Jesus. Taglay-taglay namin ngayon na ang kagalakan nagbubulas sa iyo. Nasa aming puso. Pinakamamahal pa rin sa aming pangsamantalang pagliliwalay. Ingatan mo kami, ihatid mo kami ng balwalhati sa aming kanya-kanyang mga tahanan. At sa araw ng gawain, muli mo kami ibalik sa lugar na ito at muli ka namin sasambahin sa Espiritu at katotohanan. At pinakamamahal pa rin sa hallelujah. Hallelujah sa aming ginagala naman sa Pastor Pingeles Valdez Estrada Almeida. Aming inaasahan ang iyong pagdating. Ito po ang samot dalangin sa pangalan sa Kristo na aming Panginoon. Amen. Praise God. God bless us all.